Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action comedy film na pinamagatang Big Stan noong 2007. Nagsimula ang pelikula kay Big Stan, isang real estate agent at nagkataong siya ay isang napakayamang tao. Nasa kanya na ang lahat ng kanyang pinangarap dahil napakayaman niya at may magandang asawa na nagngangalang Mindy. Pagdating sa real estate deals, isang henyo si Stan dahil pinaparamdam niya na may pakialam siya sa kanyang mga kliyente, ngunit kadalasan, ninanakawan niya lang sila at dinadaan lang sa pambobola para bumili sila ng bahay sa kanya. Isang araw, inaresto siya dahil sa pangdaraya sa mga matatanda para makuha ang kanilang mga ipon. Ang kanyang abogado na si Mal, ang nagtanggol sa kanya sa paglilitis na pinangungunahan ni Judge Perry. Napagdesisyonan ng hukom na guilty si Stan, at ang hatol ay sa susunod na araw. Dahil dito, inutusan ni Stan ang kanyang abogado na suhulan si Judge Perry, ngunit tumanggi si Mal na gawin ito dahil hindi siya nagpa-practice ng ganoong uri ng batas, at idinagdag na kumuha na lang siya ng ibang abogadong gagawa nito para sa kanya. Dahil sa inspirasyon ng bench advertisement sa labas, kinuha ni Stan si Lou Popper bilang kapalit. Gayunpaman, hinatulan pa rin ni Judge Perry si Stan ng 3 taon sa Augsburg State Penitentiary, ngunit pinagpaliban niya ang pagkakakulong ni Stan at binigyan siya ng 6 na buwan para maghanda. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na tumakas papuntang Brazil, ngunit sumagot si Stan na hindi siya maaaring pumunta doon dahil frozen ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Nagsimula na ngayong mamuhay sa takot si Stan sa kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos nitong 6 na buwan, at sinimulan ng ayusin ang mga maiiwan niyang negosyo. Isang gabi, isinama niya ang kanyang asawa para sa hapunan, at habang kumakain sila, sinabi ni Mindy kay Stan na kailangan niya nang buntisin siya para habang nakakulong si Stan, at least ay meron na siyang anak na pagkakaabalahan. Gayunpaman, sinabi ni Stan na isa itong hangal na ideya at ininsulto ang kanyang asawa. Dahil dito, labis na nadismaya si Mindy at iniwan siya sa restaurant. Kalaunan, pumunta si Stan sa isang bar kung saan nakita niya ang isang bruskong lalaki. Hindi niya maiwasang tumingin sa tato ng lalaki, kung saan may nakasulat dito tungkol sa pagpunta sa kulungan. Napagtanto ni Stan na nakulong na ang taong ito, at binigyan ang lalaki ng $100 upang bigyan siya ng ilang payo tungkol sa bilangguan. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang kulungan ay napakadelikadong lugar dahil ang mga gwardya ay walang pakialam kung nag-aaway man ang mga bilanggo, at kung minsan ay binubugbog sila hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay sinukat niya si Stan, at sinabing magagahasa siya sa kulungan dahil siya ay isang maliit na lalaki. Naiintindihan na ngayon ni Stan na totoo ang mga chismis tungkol sa pagiging bakla ng mga bilanggo. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Stan ang kanyang mga tato at sinabing makakatulong din ang mga ito upang ilayo ang mga may masasamang balak dahil iisipin nilang siya mismo ay isang bad boy. Ipinakita ni Stan ang isang tato ng mukha ng kanyang ina, at tumugon naman ang lalaki mula sa bar na nakatitiyak siyang mabubugbog doon si Stan. Pinayuhan niya si Stan na sumali sa isang gang kapag nasa kulungan na siya dahil kung hindi, magiging malaimpyerno ang kanyang buhay. Kinaumagahan, may hangover pa rin si Stan nang gisingin siya ng kanyang asawa, at sinabi niya sa kanya na talagang natatakot siyang makulong. Gayunpaman, hinikayat siya nito at sinabing lagi siyang nakakahanap ng paraan para makaalis sa masasamang sitwasyon. Nang marinig ito, nagsimula ng maghanda si Stan para sa kanyang oras sa bilangguan, sa pamamagitan ng pagpapalagay ng tato sa kanyang puwitan, at nag-aral din ng martial arts upang matutong ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, nawalan ng kontrol si Stan at nakipag-away sa isang maliit na lalaki sa club, kaya pinalayas siya ng guro. Pagkalabas niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na tinatawag na The Master, na sinuntok at nabasag ang pader. Talagang humanga si Stan sa kanya at ikinuwento niya ang buong pangyayari. Dinala niya ang matanda sa kanyang bahay upang makapagsimula na siyang magsanay kasama si Master. Gayunpaman, tila hindi sang-ayon si Mindy sa ideya at sa mga bagay na dapat niyang gawin. Pinapagawa siya ng Master ng mga kakaibang bagay. Pinapainom ng mga nakakadiring inumin, at pakiramdam ni Mindy ay parang tatawag siya ng uwak habang ginagawa ang mga inuming yun. Talagang mahirap ang pagsasanay na pinapagawa ni Master, kung saan pinapalo niya si Stan ng nag-aapoy na kahoy, at binibitin siya sa sarili niyang balat. I can feel the burn.
Ngunit tila puno na si Mindy sa mga ginagawa nila at sinabihan niya si Stan na palayasin na si Master sa kanilang bahay. Nang mainis si Stan sa pagrereklamo ni Mindy, nagpasya siyang turuan ng leksyon ang asawa. Kinagabihan, habang natutulog si Mindy, nagkunwari siyang pinasok ang kanilang bahay at sinabing malapit na silang atakihin at maaaring maghahasa rin si Mindy. Labis na natakot si Mindy, ngunit sinabi ni Stan na isa lang itong biro at ito ang mga bagay na maaaring mangyari sa kanya sa bilangguan, kaya kailangan niyang maghanda para dito. Ngunit mas lalong nagalit si Mindy, kaya nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis, at sinabing ayaw na niyang makasama si Stan. Masaya si Master sa kanyang pag-alis dahil ngayon ay mas makakapag-focus na si Stan sa pagsasanay. Sa sumunod na 5 buwan, walang tigil ang ginawa niyang pagsasanay at naging isang mahusay na martial artist. Kalaunan, pumunta si Stan sa martial arts club kung saan siya pinalayas at naabutan ang trainer doon. Hindi man lang pinagpawisan si Stan dahil madali niyang natalo ang lalaki at pinaalam ni Master na handa na siyang pumasok sa kulungan. Sa sumunod na araw, dinala ni Master at ng abogado si Stan sa korte. Hindi pa rin nakakausap ni Mindy si Stan, ngunit naroon siya sa pagpasok ni Stan sa loob ng korte at hindi niya mapigilang umiyak. Ipinadala siya sa bilangguan sakay ng bus na puno ng mga bilanggo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking katabi niya ay hinawakan siya sa hindi naaangkop na paraan, ngunit agad siyang tinuruan ni Stan ng leksyon. Pagkarating sa kulungan, pinayuhan ni Warden Francis ang mga bagong preso na pinapayagan silang gawin ang anumang gusto nila sa ibang mga bilanggo, ngunit wag nilang guguluhin ang mga prison staff at wag silang iihi sa kanyang strawberry garden dahil kapag nahuli sila, puputulin niya ang kanilang mga alaga. Pagkatapos nito, inutusan ang lahat ng mga bilanggo na hubarin ang kanilang mga pantalon upang masuri silang mabuti, ngunit labis silang nagulat nang makita ang tato sa puwitan ni Stan. Nakilala niya ang isang matandang bilanggo na nagngangalang Larry, na nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay niya sa kanyang partner. Habang nasa prison yard, sinabi ni Larry kay Stan ang tungkol sa mga gang sa bilangguan na pwede niyang salihan. Ang isa sa mga gang ay mga black people, ang isa ay mga Meksikano, ang isa ay ang mga Nazis, at ang huling grupo ay mga scientist na napakahusay din sa pagpatay ng sinuman. Pagkatapos ay itinuro ni Larry ang isang napakalaking lalaki na nagngangalang Big Raymond at nagkataong siya ang pinakamapanganib na bilanggo doon. Nakita ni Stan na tinatakot ni Raymond ang mga bagong bilanggo kaya nilapitan niya ito at sinabihan siyang pakawalan ang bata. Gayunpaman, binastos lang siya ni Raymond at sinabihan siyang umalis. Lumalabas na isa itong malaking pagkakamali dahil kayang-kaya siyang bugbugin ni Stan at binali pa ang lahat ng kanyang mga daliri sa kamay bago pinahiya sa harap ng lahat ng mga bilanggo. Ang pinuno ng grupong Nazi ay talagang humanga kay Stan at inalok siyang sumali sa kanilang grupo, ngunit pati siya ay pinatumba rin ni Stan. Pagkatapos nito, lumapit kay Stan ang ilang itim na mga lalaki at hinarap siya dahil sa pambubugbog niya sa kakulay nila. Sinubukan silang kausapin ni Stan upang mapanatiling mapayapa ang mga bagay-bagay, ngunit hindi sila sumunod, kaya pati sila ay pinagbubugbog ni Stan. Ngayon, si Stan na ang pinakasikat at pinakakinatatakutan sa kanilang lahat. Sinimulan na siyang irespeto ng lahat sa bilangguan at saan man siya magpunta, ang mga preso ay umiiwas sa kanyang daan. Isang araw, habang kumakain si Stan, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na nagngangalang Robbie at lumalabas na siya ang lalaking iniligtas ni Stan mula kay Raymond. Nagpasalamat siya kay Stan sa pagligtas niya sa kanya, ngunit pinaalam ni Stan na ginawa niya ang lahat ng yun para sa kanyang sarili at hindi para sa kanya. Nakipagkaibigan din si Stan sa isang patawang prison guard na nagngangalang Bullard at higit pang natutunan ang tungkol sa mga aktibidad ng mga gang sa loob ng bilangguan. Ginamit niya ang kanyang mga bagong kasanayan upang magdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa prison yard sa pamamagitan ng pananakot sa mga kapwa bilanggo tulad ni Big Raymond at pinigilan silang saktan ang isa't isa. Sa pamamagitan nito, naibalik ang kapayapaan sa Augsburg State Penitentiary, kaya nakuha ni Stan ang kanilang respeto at kalaunan ay naging kanilang pinuno. Gayunpaman, ang tiwaling warden na si Francis ay may planong ipasara ang bilangguan sa pamamagitan ng isang riot at ibenta ang property bilang isang real estate. Humingi siya ng tulong kay Stan sa aspeto ng real estate, kapalit ng maagang paglaya, at pumayag naman si Stan sa plano ng warden. Samantala, nagsimula siyang magtrabaho kasama ang mga bilanggo at talagang naging mapayapa ang bilangguan.
Isang araw, nakatanggap si Stan ng sulat mula sa kanyang asawa na sinabi sa kanyang miss na siya nito at gusto niyang makita si Stan. Nang malaman ito, abot langit ang tuwa ni Stan dahil miss na din niya ang kanyang asawa. Isang araw, pumunta si Mindy sa bilangguan upang makita siya at inayos ng warden ang isang silid para sa kanila. Nagkaroon sila ng kalidad na oras na magkasama at ilang beses na nagpalakpakan. Samantala, nakita ng warden mula sa bintana na talagang mapayapa na ang buong bilangguan at hindi ito pupwede sa kanya, kaya inutusan niya ang gwardyang si Bullard na dalhin si Stan sa kanyang opisina. Habang si Stan ay nasa kama kasama ang kanyang asawa, nagpakita ang gwardya at kinaladkad siya palabas doon. Pinaalam ng warden kay Stan na ang kanyang mga pagsisikap na gawing mapayapa ang kulungan ay naging banta sa kanyang malaking plano na magkaroon ng isang riot. Inutusan niya si Stan na ayusin ito dahil siya lang ang maaaring makasabotahe sa buong plano sa pamamagitan ng pagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng mga preso. Nagbanta ang warden kay Stan na kung hindi niya susundin ang kanyang utos, makukulong siya ng buong 3 taon o higit pa dito. Gayunpaman, ayaw ni Stan na tapusin ang kapayapaan sa bilangguan, kaya tinawagan niya ang kanyang abogado para kunin ang kanyang opinyon, ngunit sinabihan lang siya ni Lou na gawin niya ang inuutos ng warden dahil kung hindi ay papatayin siya nito o gagawin niyang miserable ang kanyang buhay. Nang marinig ito, nagpa siya si Stan na hayaan muling maglaban ang mga bilanggo at sinabi sa kanila na maaari na silang bumalik sa pagiging mga hayop dahil hindi niya responsibilidad na panatilihing maayos ang lahat. Isang araw, habang siya'y nanananghalian, lumapit si Robbie kay Stan, ngunit naasar siya at sinabihan siyang umalis. Gayunpaman, naiintindihan ni Larry na merong nangyayari kay Stan. Sa huling minutong pag-atake ng kanyang konsensya, tinanggihan niya ang parole hearing at nagmamadaling bumalik sa prison yard upang maiwasan ang pagkamatay ng kanyang mga kapwa bilanggo. Gayunpaman, natuklasan niyang naabsorb na ng mga bilanggo ang kanyang mensahe, at sa halip na makipaglaban, ang mga bilanggo ay nag-perform ng nakakatuwang sayaw. Nang makita ito, inutusan ni Warden Francis ang mga gwardya na barilin ang mga nagsasayaw na preso, at nang tumanggi sila, inagaw niya ang baril sa harap ng Board of Governors at walang humpay na nagpaputok sa mga bilanggo. Tinangka ni Warden Francis na barilin si Stan, ngunit pinigilan siya ni Mindy at ng Master, na palihim na pumasok sa bilangguan. Nagulat si Stan nang malamang sinanay ni Master si Mindy sa mga panahong siya'y nakakulong, dahil ang akala niya ay meron silang relasyon noong nag-usap sila sa telepono. Pagkalipas ng 3 taon, ito na ang araw para umalis si Stan sa bilangguan. Nagtipon doon ang lahat ng mga bilanggo at handa na silang magpaalam sa taong nagturo sa kanila ng kahalagahan ng pagkakaisa. Tinanggal ni Patterson ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang tiyan kung saan nagpalagay siya ng tato ng mukha ng kanyang idolo. Hindi nagtagal, si Mindy at si Master, kasama ang kanyang anak na babae, ay dumating upang kunin si Stan mula sa bilangguan. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya bilang isang ganap na ibang tao at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.